So ayun mga sipat, good morning sa inyo. So another day, another vlog na naman tayo. So yung title ng ating content ngayon is suggestion ng isa nating subscriber. So ayun, big shoutout Sir Mong Tolagola. Ayun sir, big shoutout sa iyo. So ang title natin is ano ang ibig sabihin ng holdover at hold under. So sa video ito mga sipat, i-explain natin yan. So kung maalala nyo, last time gumawa tayo ng video at yung ginawa natin is nag-zeroing tayo ng 50 meters tapos umusog tayo ng 20 meters. So kung manonotice nyo, yung patama natin is pataas mga kasipat. So ang tawag po doon is hold under. So ibig sabihin ng hold under is yung point of impact natin is sa taas at yung floating dot natin is nasa baba. So ginagawa lang yun mga kasipat, yun nga, kung nag-zero kayo sa mga layo, like 50 meters, tapos may target kayo from 40, 30 hanggang 20, kailangan nyo talagang mag-hold under mga kasipat. So, correct me if I'm wrong lang mga kasipat, dahil nag-uumpisa rin tayo sa organic, kahit sabihin pa natin na ilang years na tayo dito, pero marami pa tayong dapat tuklasin sa ating mga PCP, especially sa scope adjustment, output pressure. Kahit na nagkukumpit na ako mga kasipat, is marami pa rin akong kailangan discover sa ating laroang dihangin. So that is the challenge mga kasipat sa paggamit ng PCP. And ayun, before pala natin gawin tong video na to mga kasipat, pinapaalala ko lang sa inyo na may silencer tayo sa ating barrel. It's just because may mga katabi tayong bahay mga kasipat at ayaw natin silang madistorbo. That's why may silencer tayo na nilagay dyan. So sa susunod na video, ang gagawin naman natin is pupunta lang tayo sa mga open field, like malayo sa mga kabahayan para hindi marinig yung putok. So magsiserwing tayo sa walang silencer at sa mayroong silencer. Tingnan natin kung ano kanyang mga patama mga kasipat. And the same time pala mga kasipat, hindi ibig sabihin na same brand tayo ng PCP na ginagamit, is same din yung mga patama natin. So maraming factors mga kasipat na tayo magkaiba-iba. So nandyan sa mga attachments, ayan. So isang factor na yan. And then sa style of shooting natin mga kasipat, so ayun, magkakaiba doon. And then yung output pressure natin, yung pag-feel natin ng hangin, ganun. So marami talagang kaibahan mga kasipat. So etong ginagawa kong video is for reference lang mga kasipat sa mga samahan natin sa organic na nag-uumpisa pa lang. So ayun, para wala nang maraming explanation mga kasipat, diretso na tayo sa 20 meters. Ayun, so recording na yung video natin mga kasipat sa cellphone natin. At kung manonotice nyo, maalog lang po yun kasi yung mesa natin is maalog at hindi po ito stable. And yung gagamitin nating pellets is from Inferno Pellets. Ayun sir, Lard Tahan, big shoutout sa iyo sir. So napakagandang pellets mga kasipat for competition and for hunting. So kung manonotice nyo, puro premium pellets yung ginagamit natin dahil sa panahon ngayon is parang same na rin naman yung price nung premium pellets at nung mga generic pellets like Astro, Meteor mga kasipat. So dito na lang tayo sa premium pellets. And ayun, after natin magpaputok ng 5 shots or 3 shots dyan sa ating blankong papel, lalagyan natin mga kasipat ng 25 cents. Ayan, 25 cents. Tingnan natin kung pasok sa 25 cents yung ating mga patama hanggang 50 meters mga kasipat. So ayun, let's go sa 20 meters. Oy! So ayun, dito na lang tayo kukuha. And this is 18 grains mga kasipat from Lard Tahan. So gawa lang tayo ng point of aiming natin dito sa gitna. And ayun nga pala mga kasipat, nire-remind ko lang sa inyo na tong scope natin is second focal plane for competition use only mga kasipat. Pero sometimes pwede rin itong gamitin sa hunting kung talagang marunong na kayo mag-adjust, dahil naka fine tune po ang kanyang reticle, yung adjustment niya at yung windage mga kasipat, dahil 180 MOA po ito. And then nag maximum na rin po tayo ng 40x sa kanyang scope.
para mas clear na makita nyo yung mga patama at di na tayo naggagalaw ng kanyang magnification, dahil once na gumalaw tayo ng magnification natin dito mga kasipat sa ating scope is nag-iiba rin po yung mga patama. So in next videos pa mga kasipat, i-explain natin yung first focal plane at second focal plane kung paano siya gamitin mga kasipat para meron din kayong idea. So let's go, 20 meters mga kasipat. Gawa lang tayo ng point of aiming dito. So firing. Ayan yung point of aiming na gagawin natin within 20 meters mga kasipat. And yung output natin ito mga kasipat is na sa 2,000 PSI yung output natin, dahil nag-tune tayo sa 26 grain ni Sir Lard Tahan. And ngayon nasa 160 bar yung ating tangke, yung ating hangin sa tangke. And napaka-critical din naman ng ating paggagawa ng ating content sa ngayon, dahil yung hangin natin is paiba-iba mga kasipat. So dito sa akin parang walang hangin, pero dun sa target is meron mga kasipat. So naglagay na tayo ng ribbon at papakita ko lang yan sa inyo mamaya. So try natin 20 meters mga kasipat. Firing. Ayan, so sa gilid lang siya mga kasipat nung ating point of impact kanina or point of aiming natin. So try again, firing. So same pa rin mga kasipat, dyan pa rin siya tumatama. Ang gagawin ko lang is a-adjustin ko lang yung windage natin. Ayan, so dalawang click. So 180 MOA pa lang ito mga kasipat, itong Athlon. That's why medyo mahaba-haba yung pag-click natin. So try natin ulit for confirmation yung 20 meters. Dito ulit tayo sa point of aiming natin kanina, firing. Ayan, so pasok na siya mga kasipat within 20 meters. So ayan, 20 meters mga kasipat, set na natin sa 20 meters. Lagyan ko lang ng marker dito para hindi na natin magalaw. Ipapakita ko sa inyo para walang daya mga kasipat. Okay. Okay, 20 meters. Ayun, and then papakita ko lang sa inyo mga kasipat. So ayun mga kasipat, 20 meters yung nilagay natin dito. And then yung target natin, nandiyan na naman yung dakilang pangsukat natin mga kasipat. So 20 meters yan, puntahan lang natin at tingnan at markeran mga kasipat para malaman natin na 20 meters yan. Ayan, so eto, dala natin ng ballpen at ng 25 cents. Tingnan natin kung pasok sa 25 cents mga kasipat. So ayan mga kasipat, eto 20 meters, ayan yan. And then naglagay na rin tayo ng ribbon dito. So DIY lang natin mga kasipat para malaman natin kung saan yung hangin galing at saan papunta. And ayun, ito na yung ating tina-target within 20 meters. Ayan. So ito yung point of aiming natin, dito siya tumatama. And ayan, so one hole mga kasipat. So markeran lang natin na 20 meters ito. Yan, so pasensya na sa aking pagsusulat dahil nanginginig yung mga kamay natin. Ayan, and then tingnan natin mga kasipat kung pasok siya sa within 25 cents. Ayan 25 cents na bill natin mga kasipat. So ayan, pasok na natin. Ayan mga kasipat, so wala ka makikitang butas dyan mga kasipat pag nilagyan mo ng 25 cents. So ayan, pasok na pasok siya. Kung hunting lang mga kasipat, sure nang patama mo within 20 meters. So dyan tayo nag zero, di natin gagalawin ito yung ating reticle adjustment at usog lang tayo within 30 meters mga kasipat. So yun mga kasipat, 20 meters is done. So 30 meters na naman tayo. And yung hangin mga kasipat is paiba-iba. Sometimes nasa left to right siya mga kasipat. Pero di tayo mag-adjust ng windage. Same pa rin, doon pa rin tayo magpo point of aiming sa
20 meters and di rin tayo nag-adjust ng ating reticle adjustment or yung ating elevation adjustment. So ayan, recording na naman mga kasipat. Try natin 3 shots yung 30 meters and nag-iba na rin yung point of yung ating elevation mga kasipat, kasi medyo tumaas yung ating target stand. So tingnan natin kung saan siya tatama. So ito 30 meters, 3 shots firing. Okay, so umakyat siya ng konti sa 20 meters na reference natin kanina doon sa target. So yung hangin is left to right, same pa rin, di pa rin natin gagalawin yung ating turret elevation. Firing again. Okay, 1 hole pa rin dun siya mga kasipat. So last pellet, 3 shots lang yung ibibigay natin para makapag-proceed tayo within 40 meters. So firing again. Okay, same pa rin mga kasipat yung kanyang mga patama. So ayun mga kasipat, 30 meters, ayan. So natabunan lang ng dahon ng damo mga kasipat. And ayan yung patama natin within 30 meters. So hold under yung nangyayari mga kasipat sa ating mga patama within 30 meters. So hindi siya hold over. So 30 meters. So tingnan natin yung patama natin kung pasok sa 25 cents ng ating Philippine money mga kasipat. So yan, 30 meters. Ayan o. Ayan, so pasok na pasok siya mga kasipat. Wala nga makikitang butas. So within 30 meters. And yung ating unit is nakatune pa within 26 grain. So untune pa yun mga kasipat. Pero eto, pasok na pasok pa rin siya within 25 cents. So diretso tayo 40 meters mga kasipat. So ayun mga kasipat, 30 meters is done. 40 meters na naman tayo. And ayun, yung ating target na naman is bumaba. So medyo elevated tayo sa target natin. So tingnan natin kung ano naman yung mga kanyang patama within 40 meters. And kung mag-hold over ba tayo o mag-hold under mga kasipat. So adjust lang tayo ng parallax adjustment. Ayan, so clear na sa scope ko at clear na rin dito. Yan, so play and try natin 40 meters, same point of aiming, and then di rin tayo nag-adjust ng point of ng ating turret elevation. So tingnan natin kung saan siya tatama, kung mag-hold over ba or mag-hold under. So pasensya na, medyo nanginginig yung kamay ko at yung mesa natin is hindi stable mga kasipat. So ayan, recording. Ayun, so dito naman siya sa baba, malapit lang sa 20 meters mga kasipat. So ayun, yun yung mga sinasabi ng iba na pag nagma-manual data sila or naglalagay ng reference sa kanilang mga scope, is yung sabi nila is hindi na sila nag-a-adjust ng kanilang reticle adjustment or ng elevation adjustment nila. Dahil from 20 hanggang 40 hanggang 50, same na rin daw yung kanilang mga patama. So may mga ganun talaga nangyayari mga kasipat, dahil nakadepende po yun sa unit natin, sa FPS na nilalaban na pinoproduce ng ating unit at sa output natin. So yung output natin is nasa 2,000 PSI dahil nag-tune po tayo sa 26 grain at hindi na rin po natin nabago. So ayan mga kasipat yung kanyang mga patama. So kung babarela kayo na walang papel at yung babarilin nyo is for experiment lang, yung mga ibon lang yung babarilin nyo or yung mga lata, kahit hindi na kayo mag-adjust mga kasipat, matatamaan nyo yan dahil malaki yung target nyo. Pero kapag karton yung inyong binabaril, katulad nito, is makikita nyo talaga kung ano yung diferensya ng mga patama nyo within several distance mga kasipat. So sa atin is 10-10
meters yung dinadagdag natin. So makikita nyo talaga yung diferensya mga kasipat. So let's try again for second pellet. Kung dyan pa rin tatama sa baba. Okay, same pa rin mga kasipat. Umakyat lang siya ng konti dahil sa galaw ng ating kamay. At subukan natin isang shot pa mga kasipat. Dahil nanginginig yung kamay ko, tsaka hindi stable yung mesa natin. So wala tayong gato. That's why umiba na naman yung kanyang patama. And napakalaking challenge din yung hangin dun sa dulo dahil pa iba-iba mga kasipat. At ayun, subukan natin ulit for third time. Same point of impact. Tingnan natin kung saan siya tumatama. Ay, hindi natin nakasa. Sorry. Ay, nako. Ayan mga kasipat, tumama siya doon sa malapit sa within 20 meters mga kasipat. So paiba-iba na kayong kanyang patama. Subukan ulit natin mga kasipat. Yun nga, hindi natin na-tune ito within 18 grains. So 20 grains yung na-tune natin. So subukan natin ulit yung point of aiming natin kung saan pa rin tatama. Baka nandun pa rin kasi kalat na yung patama niya within 40 meters. Ayun mga kasipat, nandun talaga siya tumatama. So nasa area lang siya ng groupings ng 20 at saka 30 meters mga kasipat. So 2 shots yon, nandun pa rin tumatama. So gawin nating tatlo. Kung doon pa rin mga kasipat, ibig sabihin nag-creep lang yung ating pagputok, or sometimes nakaka-apekto na rin yung hangin doon sa dulo and yung hangin natin dito sa tangke. Dahil nasa same pa rin 150 bar na mga kasipat. So napaka hina nung kanyang pagbawas ng kanyang hangin sa tangke. So untuned yung unit natin mga kasipat within 18 grain. So subukan natin ulit mga kasipat kung dyan pa rin tatama. So yung hangin same pa rin. Ayan, doon pa rin mga kasipat tumatama within sa groupings ng 30 at 20 meters mga kasipat. So punta lang tayo doon, papakita ko sa inyo para mas clear na makita nyo mga kasipat. So ayun mga kasipat, 40 meters, ayan 40 meters mga kasipat. And then ito yung ating mga patama within 40 meters. So dito tayo nagpo point of aiming sa 20 kanina. Unang putok natin is dito. So ibig sabihin is bumaba siya. And then second na putok natin is dito hanggang third. So dito pa rin siya pumapasok. That's why putok ulit tayo at dito na siya pumapasok mga kasipat. Ayan. So nasa gitna ng 30 at 20 meters mga kasipat. So ayan, so 40 meters is nang dito. So hindi pa rin siya bumababa. At itong mga patama natin kanina either sa hangin, sa trigger freezing ko mga kasipat. And ayun, so elevated kasi yung ating posisyon sa ating target. That's why umakyat siya mga kasipat at di pa tayo nakatune sa 18 meters. So ayun, ang tawag dito mga kasipat is hold under. So hindi pa kasi tumatama dito sa ilalim na dire-diretso. Kung dire-diretso, ang tawag doon is hold over mga kasipat. Nandito yung inyong point of aiming at dito yung inyong mga patama sa baba. Yan po ang ibig sabihin ng hold over. So kung nandito yung point of aiming nyo at dito tumatama dito sa taas, ibig sabihin po nun is hold under po ang inyong ginagawa. So yung point of aiming, hindi ibig sabihin na may point of aiming kayo dito is masabi nyo lang dito ako naka-target. Ayun. So yung floating dot nyo po is nandito talaga sa center na ito. Ayan, so kung pababa, inuulit ko lang, hold over. Kung pataas naman yung patama at nandito yung floating dot nyo, hold under po ang tawag ton. So diretso tayo 50 meters mga kasipat. So ayun mga kasipat, 40 meters is done. And ayun, sorry hindi ko nalagay yung 25 cents, nakalimutan ko na mga kasipat. Pero pasok na pasok pa rin sa 25 cents yung ating mga patama. So ayun, bago pala tayo mag-proceed sa
50 meters mga kasipat. At bago magtapos itong ating video ngayong araw is magsha-shoutouts muna tayo mga kasipat. So kung gusto nyo magpa-shoutout mga kasipat, lagay nyo lang sa comment section, and then lagay nyo na rin po yung inyong address, yung province nyo, para malaman naman natin kung taga saan ba yung mga mga supporters natin mga kasipat at mga subscribers natin. So first na shoutouts natin is from Mindoro. So big shoutout Neds 5439 from Mindoro. Ayun, big shoutout sa iyo sir. And Istare Semyon from Cotabato. Ayun, big shoutout sir. Moises TV Official, big shoutout sa iyo. Fauti, ayun, big shoutout sir. And ito naman na sipat, pinapa-shoutout ito ng kanilang tatay at nanay from Senegal, Africa. So nandun sila nagtatrabaho, and yan pinapa-shoutout nila yung kanyang mga anak, si Reggie Ongko, Marian Ongko, and Rael Maybreak Ongko from Batangas. So ayun, big shoutout sa inyo mga anak ni Sir Reginald. At ayun, so sana nasa mabuting kalagayan mga kasipat, and then ayun, in good health lang tayo lahat dito mga kasipat. And then mahaba-haba pa yung papa-shoutout natin. So big shoutout Cosmado Hunter from Iloilo. Ayun, big shoutout sir. Andro Oxin, ito po yung bago nating subscriber, so big shoutout sa iyo sir. And kay Sir Walter Aquino, ayun, big shoutout sa iyo sir. Gerald Hipolito Aban, yung subscriber din natin, ayun, so big shoutout. And ito from Sultan Kudarat, so big shoutout sa Sultan Kudarat dyan mga ka-hunters natin. So ito ay from Sultan Kudarat Hunters, ayun, big shoutout sa inyo. And then ito naman mga kasipat is isa sa mga solid supporters ko, subscriber ko talaga nung nag-uumpisa pa lang ako. Big shoutout RM Arcibal from Ontario, California, USA. Ayun, big shoutout sa iyo sir. And new subscriber din natin, big shoutout Sir Robert Cast. Ito po ay bago nating subscriber. Ayan, so maraming salamat po sa suporta. And another subscriber natin, Sir Oliver Rial from Real Slugs. Ayun mga kasipat, so gumagawa si sir ng mga slugs mga kasipat. Ayun, so nandyan po siya sa comment section. Kung gusto nyo po siya makontak, pwede po kayong mag-comment dyan at i-mention yung kanyang pangalan sa ating YouTube comment section. At kung makita nyo man ito mga kasipat is makakapag-bigay siya ng kanyang Facebook account kung saan kayo pwede makakuha ng mga slugs galing sa kanyang mga kasipat. So ayun, ito naman yung ating isa sa mga pinakasulit nating subscriber mga kasipat, new subscriber din to sa manual data natin. And ayun mga kasipat, siya yung makakuha ng ating MP Barrel 2-001-S na pwede sa pellets at pwede sa slag. So ayan mga kasipat, siya po yung makakuha at malapit lang kasi po siya dito sa atin. So big shout out Sir George De Los Reyes or GR De Los Reyes. Ayun, big shout out. So from Maayon Capiz mga kasipat, at doon siya nagre-reside. So big shout out sa iyo sir. And then big shout out Jonathan Trinidad from Cagayan Valley. Ayun, maraming salamat po sa mga suporta nyo sir. So Luzon, Visayas, Mindanao na pala yung nakakapanood ng ating mga videos mga kasipat dito sa YouTube. So maraming salamat po sa inyo. And big shout out Don Sipat TV from Ilocos Norte. So ayun, maraming salamat sir. At napakalaking tulong po ito sa aking vlog dahil makakagawa tayo ng panibagong videos na naman sa mga susunod nating mga content. So dahil nandiyan po kayo sumusuporta sa atin, di po tayo nawawala ng gana na gumawa ng panibagong videos para sa mga PCP natin at makatulong sa ibang mga kasamahan natin baguhan pa lang sa air gunning mga kasipat. So ayun, big shoutout sa inyong lahat, maraming salamat. And nakaabot na po pala tayo ng 3,000 subscribers. So thank you po sa suporta ninyo. And may konting hihingin lang po ako sa inyo kung meron ng mga skippable ads na
na lumalabas sa aking mga vlog mga kasipat, ako po ay humihingi ng pabor na kung sana ay inyo po itong panoorin kahit 30 seconds lang mga kasipat, para maka-additional income na rin sa ating YouTube channel mga kasipat, at makakapagbili tayo ng mga kailangan nga nating gamitin para sa ating mga content regarding sa Airgunning. So ayun, maraming salamat sa inyong suporta, and diretso tayo within 50 meters mga kasipat. So recording na, 3 shots lang yung gagawin natin dito, pero pag mag-iba yung kanyang patama, subukan natin hanggang makuha natin yung kanyang groupings within 50 meters. So tingnan natin kung within 50 meters ba mag-hold under tayo or mag-hold over tayo mga kasipat. So yung hangin naman doon is paiba-iba na kasi medyo na malayo na ito. Nasa mid range na ito mga kasipat. So yung hangin natin is from right to left. At di ko alam kung ilang kilometer per hour yung takbo ng hangin doon sa dulo dahil wala po tayong wind reader mga kasipat. So hindi pa tayo nakakakuha nun. Dahil may kamahalan din ata yun mga kasipat. So try natin itong target natin. At ito nga pala mga kasipat, so elevated na tayo. Yung target natin is pababa na. So tingnan natin yung kanyang mga patama. So dito tayo magpo point of aiming. Ayan, firing. So ayan, bumaba siya mga kasipat. So yung point of impact niya is pababa sa right side. So ibig sabihin, kung ito ay mag-groupings dyan mamaya, yung ating patama is hold over mga kasipat, at hindi na siya mag-hold under. So subukan na natin ulit. Yung hangin is may hangin na dito sa likod papunta dun sa target. So subukan natin. Ayan mga kasipat, nandun talaga siya sa baba, dumidiretso, pero malaki yung gap dahil nakakaapekto yung hangin galing dito sa likod, and then bumago na naman from left to right yung hangin mga kasipat. So third pellet mga kasipat, subukan natin ulit within 18 grains. Nako, napakagalaw talaga mga kasipat. Wala tayong mesa na stable, at then plus pa nung trigger pacing natin, and very challenging pa yung hangin dito sa likod ko. So at yung ating elevation pa dun sa target is hindi pataas kundi pababa. So malaking epekto din yan sa pagbarel natin mga kasipat. Okay, yung hangin naman is right to left, pero may hangin din na galing dito sa likod sa akin. So iiba naman yung patama nito mga kasipat. Ayun, so bumalik siya mga kasipat doon sa una niyang grouping, and then isang putok pa tayo kasi yung hangin yung hinahabol natin na same lang yung hangin na binubuga ng nature. So subukan natin ulit. Okay, same pa rin mga kasipat. So, ayan, left to right na naman. So ayun mga kasipat, hindi ibig sabihin na kapag zero tayo sa kanyang mga distances, dyan talaga tumatama. So pag umiba-iba yung hangin, left to right o right to left, tapos may hangin dito at meron din doon papunta dito, ang mangyayari dyan is paiba-iba po yung inyong mga patama. So hindi nyo po yan makikita kung kayo ay nag-hunting dahil yung target nyo is gumagalaw mga kasipat. Unlike sa blankong papel mga kasipat na yan, hindi siya gumagalaw, hangin lang yung tinitingnan, makikita nyo talaga yung diferensya ng mga patama nyo. So I am recommending all na mga PCP users or CO2 users na baguhan pa lang, try nyo gawin itong ginagawa ko. Maglagay kayo ng blankong papel in every distance para makita nyo yung mga patama nyo at makalagay kayo ng reference sa turret elevation nyo mga kasipat. So isa pa, dahil tumigil na yung hangin mga kasipat, so tingnan natin kung paiba-iba pa rin, kung saan sa dalawa dyan papasok yung ating pellets.
Ayun. So, nandyan lang siya pumapasok mga kasipat. So, kung i-adjust mo dyan, yung windage mo at turret mga kasipat is within 50 meters makakatama ka rin naman ng target mo mga kasipat. But in precision shooting in BR50 is hindi ito yung hinahanap naming mga patama. So, ayun mga kasipat, dito na natin tatapusin yung video natin. So maraming salamat po sa inyong suporta. At yun pala, may nilagay tayong mga products dyan sa yellow basket. At kung hindi nyo po makita dyan sa video ko, nandyan po yan sa description below mga kasipat. And then, ayun mga kasipat, we have parapol na mga kasipat. We have Raptor PCP 177. Ayan, naka-set up na rin yan for competition. Wala lang siyang scope na kasama, and meron na siyang Raptor case mga kasipat. Second hand po yan, at yan pa ay free sa parapol natin. And meron tayong isang tin ng pellet na gawa ni Sir Warren Sumailo. Ayun, 177 yan mga kasipat. Big shout out Sir Warren Sumailo. So kung gusto nyo sumali sa GC ko for raffle ng mga PCPs mga kasipat, kung mahilig kayo sa competition or mga hunting PCPs na yung gusto nyo, may sinasalang din tayo dyan. And ayun, kung gusto nyo sumali, nandyan po sa description below yung aking Facebook account. At kung hindi nyo man mahanap dyan, is nandyan rin po yan sa comment section mga kasipat. Tawagan nyo lang ako or chat nyo ako mga kasipat para mapasok ko sa aking GC. At yun, pinapaalala ko lang, hindi po free yung ating parapol mga kasipat. May bayad po yan every slot. So ayun, subukan nyo mga kasipat, baka kayo yung maswerteng manalo dyan sa ating mga parapol. So ayun, dito na nagtatapos yung video natin ngayong araw. So God bless us all and keep safe always.